Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, ang bawat isa nga'y bukas ang kanyang diwa sa mga aral na sa inyo'y ibinibigay. At tunay ang panahon ay nagbilang sa bawat isa na kung papaanong kayo'y binibigyan ng paunti-unting karunungan. Tunay na marami na nga kayong natipon sa inyong mga lukubutan. Bagamat ang panahon ng pag-aaral ay walang katapusan, subalit ang panahon ng paggawa ng paglilingkod ng tunay sa layunin ng dakilang Panginoon ang kinakailangang maganap sa bawat isa. Yaong katunayan ng bunga ng bawat pagsisikap ng bawat isa na kung papaano niya nais niyang siya ay magkaroon ng karunungan na nanggagaling sa kaitaasan. Ang mga ito'y kinakailangang maipakita na ngayon sa halimbawa ng bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, kayo nga'y magligpit ng inyong mga sarili at minsan pa ay siyasatin ang bawat niyong paggawa. Sa pang-araw-araw niyong mga buhay, anong bahagi ang inyong naipaglilingkod at naihandog sa harapan ng dakilang Panginoon? Ito rin pa yung lagi ng inyong ginagawa na kung papaano ang bawat pangangailangan sa laman ang siyang laging napapagtuunan ng inyong mga diwa. At anong bahagi naman ang para sa Panginoon, ang nagkakaroon ng puwang sa araw-araw na yan? Nagkakaroon nga ba, o aking mga iniibig na mga kapatid? Sa panahon ng inyong pagsamba, sa pagdulog, sa paralang katulad nito, ano ang inyong naihahandog? O ito bagay isang paralan lamang na kung saan ang bawat kapahingahan ng kaisipan at ng kanyang espiritu ang nagiging kadahilanan upang siya ay dumulog sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, tunay na siyasatin niyo ang inyong mga sarili, sapagkat ang pag-aaral ay totoong malawak. Subalit kinakailangan ng pag-aaral na yan ay magkaroon ng kabuluhan sa bawat isa. Matimo sa kanyang diwa ang tunay na nyo kung bakit ang pagkakalang sa kanya ay naganap. Sa kung papaano ang isang tungkulin sa pamamagitan nyo ng bawat isa ay maging isang instrumento ng biyaya at ebanghelyo ng dakilang Panginoon.
Kayo nga'y tunay na kinakailangan makabahagi sa inyong mga kapatid. Tas ang libutan ito na kung saan kayo ay naninirahan. At gayon din sa inyong mga kapwa-espiritu na ang kaliwanagan ay kinakailangan. Ito ay isang tungkulin sa bawat isa kung papaano niyang maipakita sa kanyang pamumuhay ang hindi lamang sa pamumuhay ng harmonya sa inyong kapaligiran, kundi lalo tigit sa pamamagitan ninyo ay makita ang liwanag ng dakilang Panginoon na siyang maglalago sa bawat isa. Na sa pamamagitan nyo, ang banal na salita ng dakilang Panginoon ang siyang magbibigay buhay sa bawat diwa na nangatutulog. Gayon din sa bawat espiritu na ang pag-aasa ay tunay na napaparam. Mga iniibig na mga kapatid, maraming bagay na kawang gawa ang sa inyo'y naituro. Subalit sa bawat kawang gawa na yan, tunay na ang panampalataya at higit sa lahat ang pag-ibig ay inyo nawang mailakip. At paano ang pag-ibig na yan ay mailalakip kung ang tunay na layunin ng inyong mga puso ay di nagkakaroon ng linaw sa layunin ng dakilang Panginoon. Kayo nga ay tinuturuan upang kamangmangan ay maparam sa inyong mga sarili. At ang karunungan na nilalakip sa bawat isa, ito ang nais ng kaitaasan upang ang bawat isa ay magkaroon ng kabuluhan sa pagkakataong sa kanya'y ibinibigay. Kaya't ano ang pinagsapasalamat ng bawat isa? Sa araw-araw niyang panalangin sa harapan ng dakilang Panginoon, kalinsabay barito ang pagtitiwala na pinagkakaloob sa Kanya. Ang pagkakatiwala upang ang bawat isa ay mabigyan ng isang tungkuling tunay na gagamot, hindi lamang sa karamdaman ng laman, kundi lalo tigit sa karamdaman ng bawat espiritu. Sapagkat kung ito ang inyong mabubuksan, tunay na walang kaluluwa ang darat na ng pagpighati sa kanyang buhay. Sapagkat ang pag-asa ay dudoon sa Kanya at ang Kanyang paggawa ay lalong laging magkakaroon ng tinatawag na kasiglahan. Sapagkat ang Kanyang paglilingkod, ang Kanyang paggawa ng kawanggawa ng ayon sa layunin ng dakilang Panginoon, ang magiging bahagi ng kanyang pagkain at inumin upang siya ay manatili sa kasiglahan ng paggawa ng ayon sa kabanalan. Mga iniibig na mga kapatid, hari nawa
ng inyong mga pagsisikap ay dakilain ng dakilang Panginoon. Kaya't kinakailangan ng bawat niyong paggawa ay lagi nang naroroon patungo sa kabanalan. Kaya ito ang kanyang itinuturo at pinapaalala sa bawat isa na kayo sa inyong pagsisikap na kung paanong ipinakikita ang isang katotohanan sa bawat isa, tunay na ito'y inyong maunawaan at inyong matanggap kung anong uri ng tungkulin ang inaasahan sa bawat isa. Ito ay huwag niyong ipagkait sa inyong mga sarili, ni magkaroon ng dalawang akala sa inyong mga puso, ni ang katwiran ng bawat isa na kung noong dakong una ang siyang namamayani, ay sikapin niyo, aking mga iniibig na mga kapatid, na maisukbit niyo lagi na sa inyong mga sarili ang tunay na katuwiran ng dakilang Panginoon na siyang dapat mayani sa bawat isa. At hanggang dito ako, at hari nawa ang mga pag-aaral na ito ang minsan pang magbukas at magpaalala sa bawat isa na kung papaanong siya ay nilikha, ay kinakailangang gumawa ng ayon sa kanyang pagkakalikha. Kaya't mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang pagsisikap lagi na ay maganap sa inyo. Hanggang dito ako, at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng dakilang Panginoon ang siyang managana sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa ay nililinis ng kaitaasan, sapagkat ito ang kadahilanan kung bakit ang bawat isa ay laging ang nakikipag-aral ng kanyang mga salita. Ang maging malinis sa harapan ng dakilang Panginoon ang siyang laging ang inaasahan sa bawat isa sa inyo. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pagiging isang tao dito sa kalupaan ay inyong laging ang ninanasa, sapagkat kayo'y nabubuhay sa laman. Ito nga ay hindi mawawala sa bawat isa sa inyo. Subalit, ang kaitaasan na inyong pinangakuan ng inyong kabuuan ay laging ang umaasam at naghihintay sa inyong mga pagbalik, sapagkat nalalaman ng kaitaasan na kayo'y isinulong sa paaralan na kung saan kayo ay magiging isang matibay at matatag ang inyong mga pananampalataya. Kaya nga, aking mga iniibig na mga kapatid, huwag nga kayong magulumihanan sa kung saan kayo nagkakaroon ng maraming mga pag-aaral, sapagkat ito ang mga aralin sa bawat isa sa inyo na lagi nga sa inyong ipinaaalala
na kayo'y naglalakbay dito sa kalupaan upang nang sa gayon kayo'y matuto ng karunungan na kung saan ang mga pag-aaral na pinagkakalob sa bawat isa sa inyo ay hindi nyo nga malilimutan, at ito ay isang pagpapagalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na kayo nga ay naparito sa laman, subalit ang inyong mga tungkulin ay ang para sa inyong mga espiritu. Aking mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga kayo nagkakaroon pa ng mga pag-aalinlangan sapagkat nakikita ng kaitaasan ang inyong mga katyagaan, ang inyong mga panahon na inyong ipinagkakaloob sa kanyang harapan, kung kaya nga ang kaitaasan ay tunay na nagagalak sa bawat isa sa inyo na kayo sa inyo may puso sa inyong mga tapat na gawain katulad sa mga pagkakataong ito. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pagparito ay isang kadahilanan at isang kaparaanan upang ang inyong mga sariling ako ay inyong mapaunlad at makarinig ng mga bagong pag-aaral o mga pag-aaral, paalala sa bawat isa sa inyo na kayo nga ay magkaroon ng pagganap ng inyong mga tungkulin, sapagkat kung hindi nga gayon, kayo sa inyong mga sarili ay hindi nga ninyo ito maiisip at maaalala, sapagkat ang inyong diwa ay lagi nang nakatuon sa kung saan kayo naroroon dito sa kalupaan. Sikapin nga ng aking mga minamahal na mga kapatid na siyasatin ng kanyang sarili, sapagkat dito ibinibigay sa bawat isa sa inyo ang inyong pananahimik na kung saan maalala ng aking mga kapatid ang kanyang unang pag-ibig na kanyang ipinangako na kanyang gaganapin at babalikan sa panahon na siya'y magtagumpay dito sa kalupaan. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pagparito dito sa lupa ay isang pag-aaral lamang ng inyong mga kaluluwa, sapagkat nalalaman ng aking mga kapatid na ang bawat isa na sa kanyang pagakbang ay unti-unti ngayang nagagampanan ang kalooban ng kaitaasan, sapagkat ito nga isang tungkulin ng isang kaluluwa na ang kanyang espiritu ay kanyang mapaunlad sa lahat ng anumang kaparaanan. Aking mga minamahal na mga kapatid, kayo nga ay isang mag-aaral na nagkakaroon ng pagtutupad ng inyong tungkulin. Subalit, ninanais ng kaitaasan na mapalawak pa ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, na magkaroon pa kayo ng isang paghakbang sa mga aralin na nasa inyong harapan, sapagkat ang pag-aaral nga ay hindi nga nagkakaroon ng katapusan, at ito'y patuloy at patuloy na tinuturo sa bawat isa sa inyo, sapagkat ito nga ang tunay na ganapin ng isang kaluluwa o espiritu. Mga minamahal na mga kapatid, malaon na nga kayong pinagbibigyan ng kaitaasan na magkaroon ng pamumuhay dito sa kalupaan. Subalit ang panahon ay binigay din naman sa inyo tulad ng mga pagkakataong natutunan na nga ninyo na siya'y magampanan. Natutunan na nga rin ninyo na ang kanyang aralin ay nakalatag sa inyong harapan, at ito'y isang pag-aaral na kung saan kayo ay natututo ng usisain ang kanyang sarili kung saan siya naroroon sa kapanahonan siya naglalakbay dito sa ibabaw ng lupa. Kung kaya nga ang bawat isa ay hinahalina na ang kanyang pagganap, na ang kanyang pagpapaunlad ng kanyang espiritu,
ang ninanais ng kaitaasan at ang karagdagang pagkampay ng inyong mga sarili. Pagakbang ng inyong mga paa ang ninanais ng kaitaasan upang nang sa gayon kayo ay makapagpatuloy ng inyong mga tungkuling gampanin. Buhat pa ng unang inyong sinumpaan sa dakilang Panginoon, kung kaya nga't kayo ay naririto at siyang nag-aaral ng mga salita ng Diyos ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Muli, ang mga pag-aaral ay inihahabilin sa bawat isa sa inyo. Kung kaya nga't inyo nga itong gampanan, magkaroon kayo sa inyong mga sarili ng tunay na pagganap sa kanyang harapan, sapagkat ito nga ang isang kaparaanan upang kayo ay mapaunlad ang inyong mga sarili at magkaroon kayo ng mga panahon at pagkakataon sa kanyang harapan, at kayo nga'y magkakaroon ng tunay na pagbabalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli, ang kaitaasan at ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kapayapaan ang siya naman maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam. Apostol Juan, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng Ama ang siyang ibinabahagi sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Muli, binubuksan ng kaitaasan ang pintuan upang ibahagi sa lahat at bawat isa ang isang lakas na siyang makapagbibigay ng kalakasan sa lahat at bawat isa upang makapagpatuloy sa kanilang mga tungkol. Ibinabahagi din ng kaitaasan ang isang liwanag na siyang makapagbibigay gabay sa aking mga iniibig na tinawag mula sa karamihan. Sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig, ng bawat isa sa aking mga iniibig ay mayroong tungkuling iniatang sa kanilang mga balikat. At ito ay ibinahagi ng kaitaasan sa kanilang harapan. At nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng katotohanan sa aking mga iniibig. At ito ang nagaganap sa kasalukuyan ng aking mga iniibig sa mga kaorasan at sandaling ito ay pinagkakaloob ang kanilang mga sarili upang tumupad sa kanilang mga tungkulin. At ano nga ba ang tungkulin nga ito? Ito ay kayo
ay makasunod sa kanyang likuran. At kayo ay makabalik sa kanyang sinapupunan. At ito ay sa pamamagitan ng patuloy ninyong pag-aaral dito sa paturuan ng Diyos. Sa patuloy ninyong pakikinig sa mga salita at katotohanan ay unti-unting nabubuksan ang isang daan patungo sa dakilang Panginoong Diyos. Ito ang nakapagbibigay kasiglahan, kasiyahan sa kaitaasan ng bawat tupa na kanyang pinakawalan sa pastulan ay muling makabalik sa Kanya. At ang aking mga iniibig ay naroon sa isang kalagayan na kayo ay tumutupad sa isang tungkulin na sa inyo ay ibinahagi. At sa patuloy na paglalakbay ay nalalaman ng bawat isa kung ano ang karapat-dapat na kanilang isinasagawa. Nasa inyong pagbangon o paggising sa isang araw ay pumapasok ba sa aking mga iniibig kung ano ang aking tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon? Pumapasok ba sa aking mga iniibig ang magpuri at magpasalamat sa buong araw sapagkat ang pagkakataon ay pinagkaloob sa lahat at bawat isa na kayo naway magpuri at magpasalamat sa harapan ng dakilang Panginoon sa araw-araw sapagkat kayo ay binigyan ng pagkakataon upang makaganap ng inyong mga tungkulin, upang makapag-aral ng naaayon sa paturuan ng diwa at naaayon sa kalooban ng dakilang Diyos. At sa patuloy ninyong paglalakbay dito sa sanglibutan, naway ang katagumpayan na inyong makamit. Naway ang kasakdalan ay maganap sa inyong mga sarili. Naway ang bawat salita at katotohanan na sa inyo ay ibinibigay ay inyong magawa at may bahagi sa inyong kapwa. At higit sa lahat, mapanatili ng aking mga iniibig ang malinis na kamay at dalisay na puso. At higit sa mga bagay nito, ito ay dapat na ayon sa pag-ibig na ipinakilala ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan. Kayo ay susubuan ng mga banal na espiritu sa araw-araw ninyong buhay upang kayo ay hindi subukin. Subalit, kayo ay parating paalalahanan na may isang Diyos na siyang inyong dapat tinatanglawan, na may isang Diyos dapat ninyong ipinagkakaloob ang sarili sapagkat katotohanan ng aking sasabihin sa aking mga iniibig. Unahin ninyo ang kaharian ng dakilang Panginoon at ang lahat ng bagay ay susunod na lamang. At ito ang pangako ng dakilang Panginoon na kayo ay huwag magulumihanan sa araw-araw. Huwag kayong mangamba o matakot
na gumawa ng mabuti sa kanyang harapan, sapagkat ang kagantihan ng dakilang Panginoon ay naririyan upang kayo ay bigyan ng mga kabiyayaan na karapat-dapat sa inyong mga sarili. At sa patuloy na paglalakbay ng aking mga iniibig, kayo ay bibigyan ng bawat pagkakataon upang muling makabalik sa inyong pagkatisod. Kayo ay bibigyan ng kalakasan, ng liwanag sa araw-araw upang kayo ay hindi mangaligaw, upang hindi kayo panghinaan, upang sa bawat sandali o sa pagkakataon na katulad ng araw ng kabanalan na ito na inihanda ng kaitaasan, kayo ay handang tumanggap ng kanyang mga karunungan, ng mga salita, at ipadama ng kaitaasan ang dakilang pag-ibig at kapayapaan upang sa paglabas ng aking mga iniibig, upang sa pagpapatuloy na paglalakbay ng aking mga iniibig, kayo ay maging matatag, kayo ay maging matibay, kayo ay maging singliwanag ng isang araw sa kadiliman, at kayo ay maging ebanghelyo ng inyong kapwa na siyang pamamarisan ng lahat ng kanyang mga naging mag-aral dito sa sanglibutan ito. Ipagpatuloy ng aking mga iniibig ang kanilang mga nasimulan, sapagkat ito ay hindi na muling may babalik kung kayo ay magkaroon ng pag-aalinlangan sa inyong sarili. Subalit naririyan ang kaitaasan upang ipagkaloob muli ang kanyang mga palad sa lahat ng mga nangangailangan, sa lahat ng mga nakagawa ng kasalanan, sapagkat naririyan ang kanyang mga batas upang sa inyo ay ipagkaloob, sapagkat mananatili ang kanyang mga salita, ang kanyang mga katotohanan sa lahat at bawat isa, at ito ay hindi mawawala sapagkat naririyan ang kanyang pag-ibig, naririyan ang Espiritong pinagkaloob sa lahat at bawat isa na siyang magiging ilaw at tanglawan ng bawat isa upang kayo ay makasunod sa kanyang likuran, upang kayo ay muling makabalik sa kanyang sinapupunan, na sa bawat pastulan na ipinagkaloob sa aking mga iniibig, na sa bawat pagkakataon na ibinigay sa aking mga iniibig, kayo ay mga tagumpay. Ito na lamang ang aking may babahagi, at muli pinagkakaloob ng kaitaasan ang dakilang pag-ibig, ang kapayapaan, at maghari sa lahat at bawat isa ang kababaang loob muli mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailan paman. O aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral na ginagalawan ng bawat isa sa inyo
ay isang hantungan upang ang inyong mga espiritu ay makaalam ng tunay na kapayapaan at kabanalan sa kanilang mga sarili. Na ang bahagi ng Panginoon sa panahon na kayo'y naglilingkod ay isang katuparan ng pangako mula pa ng dakong una. Nagagalaw ang isang nilikha ayon sa layunin ng Panginoon. Nagagawa ang bawat isa dala-dala ang kautusan ng Diyos na kailanman hindi ihiwalay ng isang espiritu ang kanyang sarili. Kayo na gumagawa alang-alang sa kanyang ebanghelyo. Magsipagkilos kayo ng may katotohanan sa inyong mga puso. Na hindi kayo nagtatangi kung ano ang unahin ng isang ako. Sapagkat walang kinakailangang unahin ng tao kundi ang panahon sa dakilang Panginoon. Na kayo'y magsipagawa alang-alang sa kanyang pangalan. At iiwan sa patay ang kapwa patay upang kayo ay pumarito. Dala-dala ang kabuhayan ng inyong mga espiritu at liwanag ng Diyos na siyang kinakailangan ng bawat isa upang mapabuti ang kanyang kalagayan sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat maraming karunungang inaakala ng tao na ito na'y karapat-dapat sa Diyos, na bagaman hindi siya naglilingkod sa kanyang tahanan, inaakala niya ang kabutihan na kanyang natutunan ay ito na. Ngunit kung papaano kayo nagpapagal sa mundo ng mga hugis, kinakailangan nyo din magpagal sa pag-aaral sa Panginoon upang hindi malihis ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban ang inyong mga sarili sa kanyang turo. Na kinakailangan ninyong pumarito at makarinig at gumawa upang matandaan ng inyong mga espiritu na siya man ay hinahanapan ng pagkakataon ng kaitaasan. Kaya't aking mga iniibig na mga kapatid, kung nagagawa ninyong magkawang gawa sa sanglibutan, higitan ninyo ang pagkakawang gawa sa inyong mga espiritu. Ang kahabagan na nararamdaman ng inyong mga puso ay ibigay ninyo sa inyong mga sarili, sapagkat aanhin ng isang tao ang balik ng sanglibutan sa kanyang pagkakawang gawa. Kung ang kanyang espiritu naman nalulugmok sa kamangmangan. Ano nga baga ang mahalaga sa inyong mga kalagayan? Na tulad ng isang maestro na nagsabi na ang lahat ay daraan lamang. Na ang lahat ay hindi taga-sanglibutan. At kung kayo'y hindi taga-sanglibutan, ano ang naghihintay sa isang espiritu? Mayroon bagang tahanan na sa kanya'y nakalaan? At kung ang tahanang ito ay nariyan, anong klaseng tahanan
aking mga iniibig. Kung magkaganon, saan kayo nag-iimpok? Saan kayo nagsisipagkilos? Saan kayo naghahandog ng inyong mga kaorasan? Sa oras ng sanglibutan na siyang natutuldukan. Ngunit ang oras ng Espiritu na siyang dakila, sapagkat ito ang ipinagkaloob sa bawat isa upang linangin ang kanilang mga kakayahan at maging instrumento ng salita ng Panginoon upang palaganapin ang kanyang batas, ang kanyang tuntunin, ang kanyang pag-ibig sa nakararami. Ito ang inyong pag-aralan, aking mga iniibig na mga kapatid, kung saan uuwi ang wangis ng Diyos. Na kung papaano ang bawat isa ay nagpapatuloy, naway magpatuloy kayo ng walang kalikuan ng inyong pananampalataya. Kung di magsipagpatuloy kayo na umuunlad sa inyong mga kalagayan, higit na nakakaalam, higit na napipino, higit na nalilinis ang inyong mga kalagayan, upang walang masabing panahon na nasayang sa bawat isa. Kung hindi ang bawat panahon ay panahon ng paglilingkod sa dakilang Panginoon. Dito ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Ang banal na salita ng Diyos ng lahat ng ito sumasa inyo at namamalagi sa bawat puso ngayon at magpakailan pa. Mapalad ang bawat nananampalataya sa Diyos at namamalagi ang kaliwanagan sa bawat puso ninyo ng pag-ibig ng Ama na siyang tunay na ipinagkakaloob sa inyong mga minamahal kong mga anak, sapagkat ang Diyos ay tunay na dakila upang sa inyo'y ipagkaloob ang kanyang mga salita na nagmumula doon sa Ama, at upang ipalaganap at ibinababa sa bawat isa na ang dakilang Diyos ay tunay na makapangyarihan sa bawat isa. Mga minamahal ko at mga iniibig na anak na nagpapatunay at nagpapatuloy sa lahat ng oras na kayong mga anak ay lagi niyong dinadakila ang kanyang pangalan, sapagkat yan ang kinakailangan sa araw-araw ninyong buhay. Sumasa inyo at namamalagi ang banal na Espiritu Santo upang ito'y inyong magampanan ang lahat ng kanyang kalooban sa araw-araw, lalong-lalo na sa araw na ito, mga minamahal kong mga anak. Naway mamalagi kayo sa kabanal-banalang Espiritu Santo na siyang tunay na nagbibigay sa inyo ng kaliwanagan ng inyong mga isipan, damdamin at kalooban, sapagkat yan ang kinakailangan na gampanan ng bawat isa, at kinakailangan kayong
mga anak na naniniwala sa maturo at aral ng banal na Espiritu Santo ay naririto kayo upang ipalaganap ang salita ng Diyos, Espiritu Santo, na nagmumula doon sa amang makapangyarihan sa lahat at ibinababa sa inyong mga kalagitnaan. Naway mamalagi sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Mamalagi sa inyo ang pagtitiwala sa lahat ng oras upang ang kaliwanagan ng bawat isipan ng bawat isa inyong makamtan sa araw-araw ninyong mga buhay. Sapagkat alam ko sa bawat isa sa inyo na hindi nananatili ang salita ng Panginoon sapagkat sinasang-ayunan ninyo ang mga salitang hindi naaayon sa salita ng Diyos. Ngunit sa oras na ito, mga anak na minamahal, sana'y mamalagi kayo sa kahiwagahan at kabanalan na ipinagkakaloob sa inyo sapagkat panahon na upang tupdin ninyo ang lahat ng kautusan ng Ama sapagkat napakasarap tupad ng tungkulin na ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ipinagkakaloob sa inyo at ipinapalaganap ng salita na ibinababa sa inyo ay tunay na makapangyarihan sa inyong mga buhay. Magpasalamat kayo at magpuri sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa sulat ni Juan, inyong buksan ang talata Juan 16, Kapitulo 16, 7 hanggang 8. Pakibasa. Ito po yung sinasabi sa sulat ni Juan, chapter 16, verse 7 hanggang 8. Sabi po dito, ngayon may sinasalita ko sa inyo ang makasuhanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga ali o hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya ay susubuin ko sa inyo. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Maliwanag, mga minamahal kong mga anak. Huwag ninyong ipagpapaliban na ang binibigay ng salita ng Ama ay hindi naaayon sa inyong mga buhay, kundi ito'y totoo sa inyong mga buhay upang inyong magampanan ang lahat ng ito sapagkat siya ang nagpapatibay ng salita ng Ama ay tunay na sumasa inyong lahat sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Naway magpakatotoo kayo at ang kaluwalhatian ng banal na Espiritu Santo ay maghari nawa sa inyong lahat. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo, ngayon at magpakailan pa. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista, Diyos sa inyo, ngayon at magpakailan. At kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan. Tunay nga, maraming mag-aaral na nagsisikap maarok ang layunin ng kaitasan nang upang nang sa ganon mabot ang pag-ibig ng dakilang Panginoon.
Mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa ay may tungkulin na ipinasaan sa bawat balikat na ito ay gagampanan ng bawat isa nang upang nang sa ganon kayo na bilang mag-aaral ay hindi maligaw na landas sa pagtupad ng tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon. At kayo'y namumuhay sa ibabaw ng maraming tukso, maraming bagay na kung ano-ano ang sumisiksik sa bawat puso at isipan ng mga mag-aaral. Ito ang naging kadahilanan ng bawat isa. Mga iniibig kong mga kapatid, ang lahat ng yan ay tunay nga na naranasan ng bawat isa, sapagkat bawat isa ay tumitingin sa mga nakikita at ito ang kanilang naramdaman. Ngunit kayo na binuksan sa isang pag-aaral ayon sa Espiritu, na kung paano inaaral sa inyo sa pagbukas ng bagong tipan ay ang isang kabanalan nasa inyong puso ay gagawin para sa Panginoon. Ito ba ay tunay na nangyayari sa bawat isa? Tunay na may kaunlaran sa pag-aaral, sapagkat nakikita ayon sa pakikinig at pangatwiran, nandoon ang bahagi ng ayon sa Espiritu. Magsikap kayo at pagtiisan sa pangalan ng dakilang Panginoon ang inyong mga paggawa, sapagkat bawat paggawa ay susukatin at dito makikita na ang bawat gumagawa ay kung sino ang may katapatan sa dakilang Panginoon. Kahit ang bahagi ng banal na kasulatan ay inyo ipaliwanag, kung ang nilalaman ay laging sa bahagi na nakikita, ano ang kihatnan o magiging bunga ng inyong pag-aaral? Mga iniibig kong mga kapatid, pinili ang bawat isa sa inyo upang mag-aral ayon sa Espiritu. Huwag niyong itanggi ang inyong mga sarili sa pag-aaral na yan, sapagkat kayo ay simula pa ng una ay tinawag na para maging malinis, nang sa ganon kayo na nagpapatuloy
ay makita nyo ang katotohanan sa harapan ng dakilang Panginoon. Na wala kayong itatanggi kung hindi ang paggawa ng naayon sa salita ng dakilang Panginoon, na ito ang magbibigay sa inyo ng lakas dito sa sanglibutan, upang nang sa ganon kayo rin na tulad sa mga una na nagpapakalat ng salita ayon sa Ebanghelyo, hindi ayon sa inyong sarili, kundi ang Ebanghelyo na ibinubuka ninyong mga bibig ay mula sa kaitaasan na isinugo ng dakilang Ama, nang sa ganon kayo ay maging kabahagi ng kaitaasan sa gawaing kabanalan dito sa sanlibutan, sapagkat nalalaman ninyo maraming tulog na espiritu at naghahanap ng liwanag. At sino ang magbibigay ng liwanag na yan? At sino ang pagkakatiwalaan ng dakilang Panginoon kung hindi ang isang totoo na gumagawa sa harapan ng dakilang Panginoon na ayon sa Espiritu? Kaya bilang mag-aaral na nakapasok na sa paaralan ng dakilang Panginoon, ay huwag din nang itanggi pa ang anumang bagay, kung hindi magpatuloy kayo sa pag-aaral ayon sa dakilang Panginoon, sapagkat ito ang mabuti sa bawat isa. Sapagkat nalalaman ninyo na ang Diyos ay umiibig sa kanyang mga anak. At bilang mga anak, tunay nga ay susunod sa kanyang Panginoon. At ito ay ang pag-ibig na mula sa Kanya. Kaya kayo bilang mag-aaral, magsikap at magsikap na maging malinis ang puso't isipan sa pagpasok sa tahanan ng dakilang Panginoon. Huwag ninyong alalahanin ang bigat ng sanglibutan, kung hindi bagkos ang ilaw mula sa kaitaasan ay inyong tanawin, upang nang sa ganon ang kapayapaan ay sumainyo, at kayo na bilang mag-aaral ay maging isang instrumento ng katotohanan ng dakilang Panginoon. Nang sa ganon, bawat isa ay mayroong katagumpayan sa Espiritu na nagbubunga ng sagana sa ubasan ng dakilang Panginoon, at tanggapin ang pangako pagdating ng panahon ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Hanggang dito na lamang, at muli iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na bumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid na patuloy nag-aaral sa salita ng Diyos, muli ninyong alalahanin ang isang payak na salita mula sa maiksing panalangin na itinuro ng dakilang guro upang ang bawat isa'y magkaroon ng pagbabalik ng kanyang sarili sa harapan ng Diyos, na anong kanyang winiwika, kung paano sa langit ay gayon din sa lupa.
Ano nga ba ang larawan ng langit sa inyong mga kaisipan, aking mga iniibig, upang mula rito makabuo din kayo ng mga paggawa na nauukol sa harapan ng Diyos, upang habang kayo yumayaon sa lupa, nagagawa ninyo ang kanyang kalooban, na ipakikilala nyo ang kalwalhatian ng Diyos sa bawat isa kahit kayo ay nasa sanglibutan. Ano nga ba ang larawan ng kaitaasan? Ano nga ba ang bahagi ninyo upang inyong gawin at maging karapat-dapat ang inyong sarili? Lagi na sinasabi sa bawat isa sa inyo, ang tao ay may tungkulin. Ano nga ba ang tungkulin ng tao? Na maipakilala niya ang mga bahagi ng Diyos na nasa kanyang sarili, na buhat sa kanyang hininga. Muli ngang ipinapaalala sa bawat isa sa inyo, nang taglay-taglay niyong mga buhay na yan ay buhat sa isang espiritu. At saan nagmula ang espiritu na yan? Sa isang Diyos. Anong mayroon sa bawat espiritu? Kung ito ay mula sa Diyos, ito yung banal. Kaya nga ang banal na espiritu ay lagi sa inyong ipinaririnig upang maunawaan ninyo sa bahagi ng inyong mga pagkatao, ang bahaging banal ay naririyan. Ngunit napapalabas ba ng inyong mga pagkatao ang kabanalan na kagaya ng winiwika sa inyo palagi? Ano ang nagawa ng isang taong banal na makikita sa bawat isa? Ito ba yung katuwiran o pagiging matuwid sa harap ng Panginoon? Na isa sa larawan ba ng bawat paggawa ng aking mga iniibig? Pumapasa inyo ba ang kapayapaan ng kaitaasan? Hindi ba kayo bumabahagi sa kaligaligan? O nasa inyo ba't napapalitaw ninyo ang biyaya ng Espiritu Santo sapagkat mayroon kayong bahagi niya? Ano nga bang magiging tungkulin pa ng bawat isa na tinuruan ng katotohanan na nagmumula sa kaitaasan? Tinuturuan kayong buhayin ang inyong sarili ayon sa Espiritu upang makita nyo ang tunay na larawan ng kalangitan. Ngunit anong nabubuo sa inyong diwa? Ano ang larawan ng kalangitan? Ano ang larawan ng isang paraiso? Meron pa ba kayong alaala? O ang larawan ng paraisong nabubuo na sa inyong isip ay ang larawan ng sanglibutan na binubuo nyo at niyayakap nyo at inaasahan nyo ito'y magiging karapat-dapat. Dapat nyong maunawaan, aking mga iniibig, ang salita ng Diyos ay buhay. Siya'y patuloy na gumagalaw. Ano pat ang kanyang bahagi sa bawat isa, hindi lamang kayo bigyan ng hininga upang sa bawat pagising nyo sa umaga ay ariin yung kayo muli pang gumagalaw at tawagin ang inyong sarili isang buhay na nilalang. Dapat nyong maunawaan sa bahagi ng buhay na yan ay kaakibat ang isang responsibilidad, sapagat dinadala ninyo hindi lamang ang isang hininga, kundi ang kabuuan ng batas ng Diyos, na siyang pangunahing tungkulin ng bawat kaluluwa na maging at maisabuhay niya. Bawat isa'y hinuhubog sa katotohanan upang hindi kayo namumuhay sa kasinungalingan. Hindi rin nyo dapat hinahayaan kayo dinadaya ng sanglibutan, sapagkat anumang bahagi na ginagawa ng tao sa sanglibutan, kung ito'y para sa sanglibutan, hindi niya ito madadala sa harapan ng Panginoon. Ano lamang ang madadala ninyo, aking mga iniibig, ang mga paggawa ayon sa Espiritu. Paano nyo nakikilala ang inyong mga paggawa? Alin dito ang para sa Espiritu? Sapagkat kung ang paggawa nito'y ayon sa Espiritu, ito lamang ang babalik sa Diyos. Nasisiyasat nyo ba ang inyong mga paggawa, aking mga iniibig, na maging bahagi ng inyong mga karanasan sa pang-araw-araw niyong buhay? Namamasdan nyo ba ang inyong sarili sa harapan ng salamin? Anong sinasabi niyang kaanyuan? Ito ba yung kaanyuan na sa pasimula pa lamang ay ibinigay na sa inyo ng Diyos? Naalala nyo ba ang inyong tunay na ako? Sapagkat kung ang larawang lagi niyong nakikita ay ayon lamang sa salamin, mapagmamasdan nyo kaya ang inyong tunay na kaanyuan ayon sa Espiritu. Ano ang inyong kaanyuan sa Espiritu, aking mga iniibig?
Sapagkat kung hindi nyo naunawaan ang inyong sariling kaanyuan ayon sa inyong pagkakalikha, maunawaan kaya ninyo kung anong uri ng paggawa ang dapat nyong ginagalaw at isinasagawa kahit kayo ay nasa sanglibutan. Kaya nga, bagamat ang bawat isa'y nagsisikap na maunawaan at maisagawa ang inaakala niyang karapat-dapat, kung hindi niya mabubuhay sa kanyang sarili ang larawan ng Diyos ayon sa Espiritu, makakapanaig kaya ang katwiran ninyo na kinuha niyo sa sanglibutan sa harapan ng Diyos. Sa lahat ng ito, aking mga iniibig, lagi na ang tao'y pinapaalalahanan at tinuturuan ng isang katotohanan. Lagi na ibinibigay sa inyong halimbawa ang larawan ng dakilang guro na pagmasdan mga marami sa inyo sa kanyang kapanahunan. Na anong ala-alang niyang ibinibigay, yung bang kanyang kaanyuan? Ang kaanyuan niya ba na nakapako siya sa krus, ito lang bang ala-ala na naiiwan sa inyong puso? Magiging sapat ba ito upang kayo gawing banal, na lagi niyong natatanaw na siya'y nakapako sa krus? Naaalala niyo ba ang kanyang mga aral na binitawan? Nauunawaan niyo ba ang bawat salita na lumabas sa kanyang bibig? Na lahat ng ito'y ayon sa Espiritu at lang lahat ng ito'y buhat sa Ama. Paano niyo binubulay sa inyong mga puso ang salita ng Panginoon upang lagi na ito ang magiging kadahilanan kung bakit kayo gumagawa, nagpapatuloy at naglilingkod sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat lagi na bawat isang nakakaunawa ng salita ng Diyos ay gagawa ng mga bahagi na ayon sa katuwiran ng Diyos, na magpapakilala sa kanyang pagkatao ng isang matuwid na paggawa. Nadala-dala niya sa kanyang puso ang batas ng Panginoon. Hindi niya kailangan itong hanapin sa mga tapyas na bato, sapagkat ito'y binigay na sa kanyang pagkatao. Kaya nga kung inyong maaalala ang larawan, ang sinasabi ng kasulatan sa paraiso ng Diyos, ano nga bang naging kadahilanan upang ang karapatan sa paraiso ay matanggal? Hindi ba ang simpleng pagsuway? Noong painukit na ng Panginoon ang kanyang batas sa bawat pagkatao at naalalaman niyo sa bahagi ng bawat pagsuway, nandoon ang kaakibat na paggalaw at kumukuha ng ganting galaw. Ano ang inyong mga ganting galaw, aking mga iniibig? Sapagkat dito niyo masusukat ang mga bahagi ng inyong ginagalaw. Kung ang patuloy niyong paggalaw ay ayon sa sanglibutan, saan kayo kumukuha ng bahagi ng inyong iniipon? Hindi ba sa sanglibutan din? At kung ito'y laging gayon, anong may babahagi ninyo ayon sa Espiritu? Upang madala naman ninyo sa harapan ng Diyos. Tunay, madaling siyasatin ng Panginoon ang bawat pagkatao, sapagkat lagi niyang hahanapin ang yaman ng bawat puso. Sapagkat lagi niyang hahanapin ang kadalisaya ng inyong mga pagkatao, hanggang maging patotoo niyo ang larawan ng Panginoon na inyong makita. Ano ang larawan na yan? Sapagkat lagi niyang sinasabi, mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita niyang mukha ng Diyos. Ano ang mukha ng Diyos na ninanasan niyong makita? Ito ba yung larawan ng isang Jesus na nagkatawang laman? Ano ang tunay na mukha ng Diyos sa akin, mga iniibig? Hindi niyo na ba naaalala? Hindi niyo na ba napapalitaw sa inyong mga espiritu? Sapagkat ang tunay na larawan ng Diyos ay nandoon sa inyong mga espiritu. Kaya nga, pagamat kayo'y pumipikit habang kayo nananalangin, anong larawan ang inyong nabubuo? Hindi bang ang larawan ayon sa tao, ayon sa laman? Sino ang bumuo nito? Kaya nga, sa paaralan ng espiritismo, anong itinuturo sa bawat isa? Na malinang niya mula sa kanyang sarili, ang kanyang espiritu, na siya nakakakita ng katotohanan, na siyang kumukuha ng tunay na karunungan. Bigyan niyo ng laya ang inyong mga sarili, aking mga iniibig. Huwag niyo siyang ibilanggo sa karunungan ng laman. Sapagkat kung lagi na magiging basehan ng tao ayon sa kanyang pananampalataya, ang bawat bagay na kanyang nakikita ayon sa sanglibutan. Pakatalas sa inyong mainam, aking mga iniibig, lahat ng iyan ay lumilipas sa inyong harapan. Ni isang maliit na bahagi ng abo ng inyong mga pagkatao na ibinihis sa kapanahunan ay hindi niyo madadala sa harapan ng Diyos. Tangi lamang ang mga bahagi ayon sa Espiritu
ang inyong magiging dalang bilang isang yaman at siyang katotohanan. Kaya nga, sa bawat isang nananaliksik at nag-aaral ng tunay na katotohanan, yakapin niyong mainam ang mga bagay ayon sa Espiritu, aking mga iniibig. At huwag niyo silang talikdan, sapagkat ito lang ang tanging bahagi na magpapatunay ng larawan ng Diyos na sa inyo ipinakilala. At siya ding tutupad ng layunin ng inyong mga pagkatao, na anong sinasabi muli kong ipapalala, kung papano sa langit ay gayon din sa lupa. Ito nawa ang inyong maging palatandaan, aking mga iniibig, sa bawat panahon ng inyong paggawa. Kayo na sumisino kung anong yung tunay na tungkulin sa harapan ng Diyos, na maibigay ninyo ang katwiran ng Panginoon, na mailakad ninyo sa sabong sanglibutan, bagamat kayo ay may laman, ang inyong karunungan, ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay ayon sa kanyang kalooban. Ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailan paman. Ako ang sa inyo ay naglingkod at sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Mga inibig na mga kapatid, kayo ay tinuturuan ng mga bagay na nauukol sa kabanalan. Lalo't higit ang kaitaasan ay patuloy na humuhubog sa lahat at bawat isa sa larawan ng dakilang Panginoon. Aanhin nga ba ninyo ang yaman ng sanglibutang ito? Aanhin nga ba ninyo ang yaman na mayroon ng lupa, kung hindi nga ninyo mamanahin ang kaharian ng langit? Sapagkat ito ang naging buhay ng dakilang Panginoon sa panahon na siya ay pumarito dito sa sanglibutan, na ang bahagi na ninanasa ng kanyang puso ay siya ay makabalik sa harapan ng dakilang Ama na nagtagumpay at nagbahagi ng kanyang sarili sa paglilingkod. Sapagkat marami ang nagsasabi na sila ay umiibig sa dakilang Panginoon. Ngunit, ano nga bang uri ng pag-ibig ang iniaalay ninyo sa panahon na kayo ay tinatawag ng kaitaasan? Na sa panahon na ito na sa inyo ay pinagkakalob, tunay nga ba ninyong ibinibigay ang kabuuan ng inyong mga sarili, tulad ng ginawa ng dakilang Panginoon? Sapagkat kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang, kailanman ang Diyos ay hindi nagbahagi ng kasamaan sa isang tao, kailanman ang Diyos ay hindi nagkaroon ng pagtatangi sa kanyang pag-ibig, bagkus ang kabuuan ng kanyang sarili at ang kabuuan ng kanyang pag-ibig ay pinagkakalob sa lahat at bawat isa. Mga inibig na mga kapatid, kung kayo ay pinapipili sa mga bagay na naukol sa sanglibutan at gayon din na nasa kaitaasan, sino nga ba ang inyong pinipili? Sino nga ba ang nananaig sa inyong mga puso? Sino nga ba ang nagtatagumpay at inyong naaalala sa panahon na kayo ay nagkakaroon ng pagmumuni sa inyong mga sarili? Sapagkat dito ninyo nakikilala ang inyong mga sarili, higit sa mga bagay na lumalabas sa inyong mga bibig, higit na isinasagawa at inyong ipinakikita sa harap ng tao, higit sa mga bagay na naukol, sa mga bagay na mayroon ng sanglibutan na patuloy na nagbabago. Ang kakuhan na tinatawag na isang espiritu ay bahagi ng dakilang Panginoon na inyong ang kilalanin tulad ng isang kaibigan, tulad ng isang anak na inyong patuloy na inaalagaan, patuloy
na binibigyan ng pagkain at patuloy na pinainom. Ganun nga ninyong ituring ang inyong mga espiritu, tulad ng isang anak na ninanais ninyo na maging mabuti sa kanyang paglaki, na magkaroon ng patutunguhan at magtagumpay sa kanyang buhay. Ito nga ang sa inyong larawan ay pinakikita, mga inibig na mga kapatid, na ang kabutihan ay hindi lamang sa mga bagay na naaabot ng inyong mga kamay, kundi sa kaibuturan ng inyong puso ay naglalago sa inyong mga paanan at gayon din sa kabuuan ng inyong pagkatao, ang kabanalan at pag-ibig na ipinakita ng dakilang Panginoon, na hindi lamang sa mga bagay na nauukol sa salita ng tao, kundi nauukol sa salita ng Diyos. Ano pat ang Diyos ay naririto, hindi upang pasinungalingan ang kanyang sarili, kundi siya ay magpapatotoo sa lahat ng naghahanap ng katotohanan ayon sa Espiritu. Ang Diyos ay patuloy na magbibigay ng bahagi ng kanyang sarili, sapagkat ito nga ang ginawa ng dakilang Panginoon nang siya ilagay sa isang krus, na ang kabuuan ng kanyang sarili ay pinagkaloob niya sa lahat at bawat isa upang tubusin ang inyong mga kasalanan. Ano na nga bang naging bunga ng pagpapako sa krus ng dakilang Panginoon? Kayo na nga ba ang naging bunga ng kanyang sakripisyo? Kayo na nga ba ang naging palatindigan at katatagan ng kanyang pananampalatayang ipinakita simula pa nung una, na walang hihigit sa harapan ng dakilang Panginoon kundi ang pag-ibig sa dakilang Panginoon ng buong puso niyo't buong kaluluwa at buong kalakasan? Ano pa't ang kaitaasan ay naririto, hindi upang magsalita ng mga bagay na walang laman, kundi ang kaitaasan ay nagbibigay kaloob, sapagkat kayo, mga inibig na mga kapatid, ay hindi naparito upang alalahanin ng sanglibutan, kundi kayo ay naparito upang alalahanin ng dakilang Panginoon at ang inyong unang pag-ibig simula pa nung una. Mga inibig na mga kapatid, kayo nga ay lumakad sa daanan nilakaran ng dakilang Panginoon. Ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay patuloy na ipinakikilala ay magkaroon ng kabuluhan, na anuman ang bagay na sa inyo ay pinagkakaloob ay magkaroon ng bunga, magkaroon ng kabuluhan, sapagkat marami ang nabigo, ngunit marami din ang nagtagumpay. Alalahanin nga ninyo ang sa inyo'y nauna at nagtagumpay, na ang pag-asa ay manatili sa bawat puso, na ang bawat pagsisikap ng tao na kanyang pinagpupuyatan at kanyang pinaglalagyan ng kabuuan ng kanyang kalakasan, ay ito ang isang kanyang magbibigay daan patungo sa dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.